si Ka Minton Laurie. Kami po sa inyo lahat, yung mga nasa taas po dyan, umuwi po tayo pagkakaisa po dito sa ating laban. Hindi ko makita yung mga nasa likod, pero pinapati ko rin po kayo lahat. Magandang gabi po sa inyo. Doon sa kanan ko, pakikaway lang para ma-recognize nyo. At malaman namin na nakikinig kayo. Thank you. At yung mga nasa likod, magandang gabi po. Alam po ninyo, ako ay hindi kasi lakas ng boses tumating. Nagpaliwanag po yung ating luwag na kasama. Pero ang ako sa kanya, sa lakas po ng kanyang commitment. Pero sa aking gawain po, bilang isang tagapagliwanag, tungkol sa ekonomiya, sa foreign relations, ang pangunahing naisip ko ngayon ay paliwanag po sa inyo. Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbigkas ng kanyang hinaing tungkol sa trabaho ng isang presidente. Itong si Bongbong Marcos, alam ba niya kung anong gawain ng presidente? Para si Sara, yun ang isang importante tanong. At malinaw po, dahil hindi alam ni Bongbong Marcos yung kanyang trabaho ng presidente, nandito tayo at tayo dumadaing sa napakaraming suliranin ng taong bayan. Ano ang unang suliranin ngayong gabi na aking naranasan? Yung traffic. Anong bagong infrastrukturang proyekto ang nakikita niyo sa paligid ninyo sa bansa? Balikan natin yung panahon ni Presidente Duterte. May tulay sa Makati, yung Estrella Pantaleon Bridge. May tulay sa Binondo, Intramuros Binondo Bridge. May bagong tulay po sa Davao, yung Davao Bukana Bridge. No? Yung ating supply ng tubig sa Metro Manila, baka hindi nyo alam, hindi naman nyo siguro nasusubaybayan lahat ng mga proyektong ito. Pero yung mga yan, sinusubaybayan ko. Alam po ninyo, ang supply ng tubig ng Metro Manila para sa 20 milyong mga player ng Metro Manila, nagkukulang-kulang na pag-tuwing katiili, maraming lugar ng tubig. Pero bago po mangyari talaga na matuyo at tayo, si Presidente Duterte, natulong ng China, nagtatagpo ng proyekto na tinatawag na Kaliwa Dam. Kaliwa Dam para mag-supply ng karagdagang 6 na milyon litro at 6 na daang milyon, isipin po ninyo, na litro na tubig kada araw sa Metro Manila. So mga proyekto pong para maalagaan po ang pangangailangan ng taong bayan, ang gawain po ng isang presidente, yan ang ipangunahin. Siyempre, nandiyan din po, pangalawa, papamilitin ko. Yung pagkain ng taong bayan, may supply ba tayo? Abot kaya ba ng taong bayan ng bigas? Nangako si Bongbong Marcos, alam naman natin lahat, 20 piso na bigas. Ayun po lang, nabasa ko sa isang Facebook, 2 piso na, 20 piso para makapili ng 1 kilong bigas. So, wala talagang delivery, 2 taon na po siya. Ano bang mga dapat ginagampanan ng isang presidenteng trabaho? Yung pagdadagdag po ng budget para sa edukasyon sa ating lipunan. Alam po ba ninyo, nababawasan ng budget ng ating mga state university and colleges ng halos 2%. 20% po. Imbis na madagdagan ng budget po ng ating edukasyon para sa ating mga kabataan, binabawasan. At saan napupunta yung kanilang binabawas? Eh, hindi kay tambalos-los sa bulsa ng mga buwaya sa Kongreso at Senado. Edukasyon yun, bigas na pag-usapan, irrigation halimbawa. Noong panahon ni Presidente Duterte, ang isang unang ginawa po niya, tinanggal niya yung singil sa irrigation water para ang ating mga kabukiran po ay mas masagana po ang paglago ng mga tanim. Irrigation, alam natin, napaka-basic po yan. Kaya po yung aking production ng bigas po ay naglulong pa sa ngayon.
dahil binalik po nitong si Bongbong Marcos ang singil sa irrigation. So, yan ang mga trabaho po ng Presidente na hindi po natin nakikita. Ang nakikita po natin, taon-taon, nagpupunta si Bongbong Marcos sa Singapore at nanonood ng karera ng kotse. Masarap pala dito sa akin. F1 races. Mga party po sa Malacanang. Yan ang mga ginagawa niya. Duran. Sama sa banda. Alam niyo eh. Dapat nandito kayo batik din. Ang kaliwanag. Pero 2 taon na po yan. At wala po tayong nakikita ng mga proyekto, mga gawain sa ikabubuti po ng ating bayan, ng taong bayan. Yan ang problema po talaga. Kaya pa ba natin magtagal dito sa sitwasyon na to? Yan ang problema. Yan ang tanong talaga. At ako ay open bukas ako sa ating mga social program o social media program na nananawagan sa military na sila ay mag-usap-usap kung sila ay pagkaya ba na magpatuloy itong ginagawang pagmamahirap po sa taong bayan. How much longer can we last with this kind of government that is no government at all, absolutely no government? Kaya tama po si Vice President Sara na kanyang tumutok ang kanyang kung saan nangyayari. Dahil sabi ni Vice President Sara na dumadalo po siya sa cabinet meeting at napapakinggan niya yung mga pinag-uusapan na doon na walang kakalaman naman. Walang mga proyektong pinag-uusapan. Hindi malaman kung anong dahilan para mag-meeting pa. Dahil wala namang ginagawa. Siyempre, bawat meeting may time cabinet members and so on and so forth. So yun ang gusto ko ngayong gabi. Kasi nice pa tayo dito, marami pang gabi tayo nagpapaliwanag po dito. Yung foreign policy sa susunod siguro ang pagkakataon. Kung bakit sa pagpapahiwalay po ng Presidente Bongbong Marcos sa independent foreign policy. Ito ay nakapilay po sa napakaraming proyekto natin. Dahil po sa foreign policy, kasama po dyan ang usapan ng official development and aid, assistance, ODA na tinatawag. Si Irene Marcos sa pagiging Bongbong Marcos mismo nagsasabi, walang mga proyekto ODA ngayon. So proyekto na hinahanap na natin. Saan wala? 2 taon na. Ito, wala na pong pondo. Yung mga inuubos na sana pupunta. Ito nakarang mga araw, bumiyahin na naman sila sa UAE, United Arab Emirates. Malaking question mark. Anong ginawa nila doon? Ang mga usap-usapan sa mga bankyero at mga finance people, pinag-usapan na naman pera at kung paano may itatato yung mga bagong nakakalap nila. Ngayon, benta ng gold. Napakaraming issue. Napakaraming tanong na walang sagot si Bongbong Marcos. Umiiwas po na humarap sa taong bayan. At imbis na po, tulungan ng taong bayan, puro intriga sa Kongreso, Senado, laban kay Vice President Sara, laban kay Duterte, yung ICC, International Criminal Court, kung napapasok dito para manggulo lang. Ano ba ang katangian ng magandang gobyerno? Anong katangian ng magandang gobyerno? Yan mo natin isang katangian ng magandang gobyerno. Di ba, isang good governance, accountability. At saka isang gusto kong magpipin ngayon, pagkakaisa ng bayan. Correct. Pagkakaisa ng bayan, di ba yun ang laging gusto natin sa bayan natin, pagkakaisa. E ano nangyayari ngayon? Nagkakahati-hati ang bansa, nagkakawa ng bata. Di ba po sa walang gawa, ginagawa, pinawasak pa ang ating pagkakaisa. Paano tayo? Saan tayo pupuloy dito? Samantalang yung lahat ng mga bansa, siyang na bansa ng ibang bansa sa ASEAN. Yung mga kapamilin ng ibang bansa, Malaysia. Alam po ninyo kung magkano ang kita ng bawat Malaysian kada taon? Yung tinatawag na gross domestic product per capita sa economics po ito. $12,000 US. Ang Thailand, ilang dolyares po ang Pilipinas sa kada taon, $8,000 US. Sa Indonesia, $5,500 US. Sa Pilipinas, $3,800.
So, nakukulega na po tayo sa mga kanyang bansa sa ASEAN. So, napakarami po tayong pwedeng ipaliwanag. Gabi-gabi po tayo madalo po dito para magpaliwanag po itong mga issues na yan. Meron ata ibang mga nakaschedule na magsalita. Anyway, I'll see you again tomorrow night. Yes,